Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Buti naman po si Kiko Barsaga. Pinailan na po ng kaso. Di ba? Long overdue na po. Walang tigil sa pamimirwisyo itong si Kiko Barsaga. Ang dapat sa kanya talaga kasuhan. At sana matanggal na siya din as member of Congress. O ngayon, ito yung latest balita. Kinonfirm na ng PNP CIDG yung pag-file ng kaso laban kay Kiko Barsaga. Ito. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, CIDG spokesperson Major Helen De La Cruz confirms the filing of criminal complaint against Cavite Representative Kiko Barsaga over violent incidents during the September 21 anti-corruption rally in Manila. The complaint was filed last week before the Quezon City Prosecutor's Office. Ito yung kaso, mga kababayan, for inciting to sedition. Ito na yung subpena laban sa kanya, mga kababayan. Dated November 12, 2025. So sabi dyan, mga kababayan, under and by virtue of the authority vested in me by the revised Charter of Quezon City and existing laws and in connection with the preliminary investigation of the complaint filed, you are hereby commanded and required to appear before me at the office of the City Prosecutor, Justice Cecilia Munoz, Palma Hall, DOJ Building, beside the Hall of Justice Building, Quezon City Hall, Compound, Quezon City. May warning, wherefore fail not at your peril. Kumbaga, hindi ka niya pumunta, bala ka sa buhay mo. Diba? At your peril. Kaya tama itong sinabi ni Attorney Jesus Falsis. Sabi niya, the long arm of the law takes long, but it catches up. Freedom of speech is sacred, but it is not absolute. You cannot be a congressman of the Republic of the Philippines and call for the breakup of the Republic by promoting a secession of Visayas in Mindanao. Ikulong na yan at expel as congressman para hindi sayang ang 300,000 plus na taxes namin. Para hindi sayang yung sweldo po. Na ang trabaho niya, mamirwisyo ngayon. Sige po yung Pangulo kung ano-ano ang pinagdadaldal at kung ano-ano yung pinopost sa kanyang Facebook account. So bukas siya dapat mag-appear, mga kababayan. November 14, 1 o'clock in the afternoon, Friday. Signed yung Assistant City Prosecutor. Tingnan ninyo, mga kababayan, yung mga pinagsasabi niya. Marcos filed sedition and rebellion case against Congressman Kiko Barsaga. Post niya to. Ang tinuturo niya yung ating Pangulong Bongbong. Breaking news. Yan ang mga post niya. Tapos, inihalin tulad niya yung kanyang sarili daw kay Dr. Jose Rizal. Wala ka sa kilingkingan niya, Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, kumbaga isang international playboy siya. Matino ang pag-iisip noon. Matalino at matino ang pag-iisip. At may pagbavalyo, pagpapalaga sa edukasyon. Kayo po, expel. Hindi matino, mga kababayan. Ayan, ang lakas ng loob, mga kababayan, na i-compare niya yung kanyang sarili. Nilalaikin niya yung kanyang sarili sa ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Sabi niya, if I am to die fighting Marcos, then that is the will of God. Just as Rizal's sacrifice was God's instrument in removing our colonizers, I shall become God's instrument and in imprisoning Marcos. Congressman Barsaga's statement on threats received from President Marcos. Sige lang po ang gawa-gawa niya ng kwento. Sinong nananakot sa iyo? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Walang ganong pag-ugali yung ating Pangulo. Kumbaga, pinailan ka ng kaso ng PNP CIDG kasi alangan man pabayaan ka lang sa iyong mga pinagagawa. Ngayon, may pagkakataon ka na nasagutin in the proper forum itong mga pinagagawa mong katarantaduhan. Di ba?
So, pwede ka nang kumonsulta sa iyong abogado, saka sa doktor mo siguro. Ito na yung pagkakataon mo. Bigyan kang pagkakataon na kumonsulta sa abogado at sa doktor mo para ayusin ang direksyon ng inyong pag-iisip. Ituwid ang liko-liko mong pag-iisip. Hindi ka nababagay sa Kongres. Nakakaya yung mga pinagagawa po ninyo. Kaya nga dapat matanggal kayo sa Kongres. I just hope mga kababayan na yung ethics complaint laban kay Kiko Barsaga ay magresulta sa expulsion niya as member ng Congress. Kasi nasisira mismo yung institusyon na may isang member na tulad po ni Kiko Barsaga. Di ba po mga kababayan? Yan ang post niya. Kinasuhan talaga ako sa mga statement ko laban sa Philippine Coast Guard. Totoo namang korap kayong lahat. Lahat nya ha 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 ha, abolish PCG. Yan ang mga post niya. Kaya sabi ni J. Tariela, mga kababayan, now is the right time for Kong Barsaga to consult a lawyer and a doctor. It appears he does not fully understand that the case filed against him is not directly related to his call for the abolition of the Philippine Coast Guard. Yung kaso niya, yung inciting to sedition. Yan inciting to sedition. So kailangan na niya ngayon ng abogado magkonsulta, pati doktor. Ano ba? Bakit niya Mr. Maravillas pati doktor? Mapipilitan yung kanyang abogado na magkonsulta sa doktor para tama ang defense na gagawin niya sa kanyang client na kakaiba kung mag-isip. Ano ba? Kailangang examinin ng doktor para maging matino ang defense ng kanyang abogado. Di ba po mga kababayan? Sabi ng mga nag-react, sabi ni Steph Kalakal, nakahay ata. Sabi ni J.R. Sumatra Suarez, hindi ko maintindihan talaga logic ng mga pro-China. Gusto nila inutil ang Pilipinas pagdating sa defense natin. Sabi ni Ricky Pinpin, di lang yata lawyer kailangan niya, psychiatrist na rin. Sabi ni Jess Valdivilla, totoo, need talaga niya magpa-check ng brain cells niya. Sabi ni G. Almasing, nakakalungkot yung pag-iisip pati ng isa pang senador. Parang di nila nakikita yung paghihirap ng mga Coast Guard, safeguarding the country's territorial waters. Sabi ni Myra Kalawagan, ganyan klase ang mga kampi kay Sara. Pari-parehas may tama. Sabi ni Wingto Apap, saling pusa lang kasi yan. Sabi ni Richard Pablo, bakit kasi di tinutuloy-tuloy ang pag-inom ng niresitang gamot para gumaling? Mas inuuna kasi ang pagala-gala sa daan, pusakal. Kaya yan, di gumagaling sa kasaltikan. Dati kaklase lang ang pinagtitripan. Nag-level up na. Biglang naging congressman. Yung tatay kasi niyan, respetado. Yan matino yon. Yung anak na nagmana ng posisyon, may problema, mga kababayan. Hindi na makontrol ng nanay. You see? Pagkatapos, ginawang hero, mga kababayan ng mga DDS kasi nagagamit nila para sa pag-atake sa ating administrasyon. Pinatulan ngayon ng PNP CIDG. Pinailan ng kaso, inciting to sedition. O, di ba? Tapos, dahil pinailan siya ng kaso, gusto nang maging Dr. Jose Rizal. Inalintulan na niya yung kanyang sarili kay Dr. Jose Rizal. Wala man saltik po siya, si Dr. Jose Rizal. Matino yon at matalino. Maayos yun mag-isip. Sabi ni Christopher Pablo, need talaga mental health professionals. Need talagang mag-consult. Sabi ni Kylie Steven, you can understand him. Cause of mental health issue, I guess. But he crossed the line. Dapat magkaroon ng bill na ipagbawal ang may mga kakaibang nilalang.
Ang mga ex-convict, what I mean, deserve naman pumasok ka sa politics para naman unload ang pumas. Sabi ni Lakay Jipoy, bukas kamay daw siyang tatanggapin sa mental hospital, sa ospital sa Mandaluyong. Di kasi pwede ang baliw sa kulungan. Sabi ni Hilda Babagay, doon ka na mag-meow-meow sa korte ngayon. Tingnan natin kung uobra yung meow-meow niya sa husgado. O, di ba? Sabi ni Rafi Galman, may problema sa pag-iisip ang taong ito. Sabi ni Nodel Rioso, mabuti yun sa kanya para hindi pa marisan. Sabi ni Efren Ison, bigyan ng jacket yan bago makapanakit. Sabi ni Leandro Risoles, kasuhan si Meow Meow. Sabi ni Rife Lord, Sharika ngayon wangbu. Dalawa pagpipilian mo, Manda, loob o City Jail. O, diba? Sabi ni Jean Balyaran, kulong kamyaw. Sabi ni Tris Fanuga, may saya din talaga. Sabi ni Willie, nauulol na talaga. Anyway, tingnan natin kung makapag-meow-meow pa siya sa korte. Di ba po?